Amen. Salamat sa ating Diyos na matapat. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos natin ay matapat. Ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Bagamat tayo, kadalasan hindi matapat, pero ang Diyos natin matapat pa rin. Amen? Pasalamatan natin yan sa Panginoon. Eh, ngayong umagang ito, let us open our Bibles to the book of John. Book of John. Chapter number 4. Ang kwento dito sa verse number 1 to 26, but we will not read the 26 verses. Mga ilan lang, no? John chapter 1, verse number 1 to 26, but we will just read verse, sundan nyo lang ako sa verse number 5. Okay. Kita nyo na? Amen. Okay, let us read. Ako lang. Then verse 5, then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Verse number 6, now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Verse 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Verse 11, the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of
The water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting. Verse 15, last. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Ito yung mensahe ay may pamagat. When the Samaritan woman meet the Savior. Amen. When the Samaritan woman meet the Savior. Let us pray. Panginoon naming dakila, Ama naming nasa langit, makapangyarihan, mahabagin, mapagmahal sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat Lord sa pribilehiyo na kami makapaglingkod sa inyo. Salamat sa protection na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Dahil upang makarating po dito sa inyong bahay-sambahan, upang kayo ay aming pasasalamatan, papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, pangunahan niyo po kami banal na Espiritu. At kami po humingi din muli ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa laban sa inyo. Maraming salamat po. Purihin ka. Pagpalain niyo rin po ang mga manunood at makakapanood ng preaching na ito sa Facebook. Ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. No talking ha, no talking. Ito, nabigyan itong kasal. So dito sa John chapter 4, makikita natin dito yung Panginoon, no? After his journey, nung siya'y nag-travel, at ang dahilan bakit siya nag-travel because of the preaching. Sabi nga dito sa verse number 1, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee. And he must needs go through Samaria. So, ang Panginoon natin ay, he was a man of journey. Lagi siyang naglalakbay. Amen? At sa kanyang paglalakbay, lagi niyang, siyempre, alam na natin, he is the Savior. Tinuturuan niya ang tao paano maligtas. Amen? At nung siya ay napunta doon sa tinatawag na Well of Jacob. Yung well dito, ito yung balon. No? Balon, ito yung mga tao pumupunta at kumukuha ng tubig. No? Nung siya ay nandun sa balon, sabi dito sa verse 5, Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Nandun sa Sychar, sa Samarita, o sa Samaria. Anong sabi ng Biblia? Being wearied. So siya ay bilang nagkatawang tao, siyempre napapagod siya, at siya ay nauhaw. No? Sabi ng Biblia, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. So may babae na pumunta doon sa balon at para kumuha ng tubig. And on that spot, sabi ng Panginoon, give me to drink. Bigyan mo ako ng tubig na mainom. So, nagulat yung babae. Alam niya na yung nakipag-usap sa kanya ay Hudyo. Pero hindi pa niya alam sa umpisa na yun pala yung Panginoon na tagapagligtas. Pero habang sila nag-uusap, doon niya nalaman na na yun pala yung Panginoon na tagapagligtas. So dito, 2 puntos lang ang aking sasabihin sa inyo ngayong umaga, para hindi tayo masyadong mahaba. Pero sa 2 puntos, merong mga tig 50 na subpoints. Mahaba pa rin. Ready na ba kayo? Huwag nyo muna isipin yung mainit. Mainit talaga ngayon. Isipin nyo na lang na malamig. Malamig, di ba? Malamig. Mamaya, mawawala din ang init eh. Sige. When the Samaritan woman
meet the Savior. Noong kanyang makadaupang palad ang Panginoon, alam niyo ba? Maraming nagbago sa buhay niya. Many things change. Pero dalawang pilang muna ang aking sasabihin ngayon. Una, na nagbago sa kanya. Now, when the Samaritan woman meet the Savior, ito yung unang nagbago. Her perception changed. Yung kanyang pangunawa nagbago. Alin ang nagbago? Yung patungkol sa mga Hudyo na akala nila, kapag Samaritana ka o Samaritano, ang mga Hudyo ay walang pakialam sa iyo. Kaya nga, the Jews have no dealings with the Samaritans. Kasi pag sinabing Samaritan o Samaritano, Samaritana, ito yung lahi ng mga mixed multitude ba? No, lahi, hindi purong Hudyo. Okay? So, yun ang akala ng babae na, kami dahil Samaritana ko, so wala talagang tao na makikipag-usap sa akin, lalo na Hudyo. Pero nung na-meet niya ang Panginoon, nagbago yung kanyang perception. Yung kanyang pananaw, yung kanyang understanding nagbago. Anong sabi niya? Sa verse number 9, tingnan niyo ha. Then saith the woman of Samaria unto him. Sabi niya, how is it that thou, being a Jew? So she knew that the man who talked to her was a Jew. Pero dito, hindi pa nga niya alam na ito pala yung tagapagligtas. Yes. Amen? Amen. How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me? Paano yan na ikaw, isang Hudyo, hihingi ka ng tubig sa akin pa? Which am a woman of Samaria. For the Jews have no dealings with the Samaritans. Yun ang kanyang pangunawan yun eh. Yun ang kanyang pananaw na kapag Hudyo, walang pakialam yan sa mga hindi Hudyo. Yun ang akala niya. Pero, iba ang akala niya. Ang Panginoon pala ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Alam niyo, dapat ganyan tayo ha. Pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat walang barrier ba? Basta yan ay tao, turuan mo ng salita ng Diyos. Amen. Yung iba kasi namimili lang eh. Mga people na lalaki, mimili lang yan eh. Uy, maganda akong suwiling yan ha. Tapos, siya ang babasahin. Sino yan? Sa meron kang pagkakataon na magturuan mo. Wala kang pinipili. Ang Panginoon na walang pinipili. Pinakita ng Panginoon na kahit na Hudyo ako, kaya kong magturo sa lahat ng tao. Kaya yung babae, nagbago yung kanyang perception. Yung understanding niya, yung kanyang pangunawa na ako, isang Samaritana lang, walang makikipag-usap sa akin. Everything changed. Amen? Amen. Yung bang, alam nyo, minsan tayo may mga ganun, may mga aka-akala ba? Di yata ako mahal ng Diyos. Sino nagsabi sa'yo? Dapat may mga ganyang kaisipan, alisin na natin yan. Mahal ka ng Diyos. Yung biblical truth na mahal ka ng Diyos, sipin mo, yung Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, hindi pa ba sapat yan na batayan na malaman mo na mahal ka ng Diyos? Amen. Iniwanan niya yung trono sa langit, yung kaharian niya sa langit, while bumaba sa lupa, para ano? Para iligtas ka. Tapos mag-iisip ka ng kung ano-ano, hindi ako mahal ng Diyos. Isip mo lang yun. Sino nag-audyok nun? Diablo. Galit yata sa akin to. Alam mo, sa mga kaisipan natin, mga walang kwenta. No? Ano ba dapat ang nasa isip natin lagi? Di ba yung sinasabi ko sa inyo, Philippians 4:8. Amen? Anong nakalagay sa Philippians, no? Yung mga bagay na tama, tapat, kaibig-ibig, no? Kung meron itong kagalingan, sabi ni Pablo, yun ang isipin mo, yun ang ilagay mo sa isip mo. Hindi kung ano-anong nasa isip. Amen? Amen.
Hindi ka lang nabati, inisip mo na, galit sa akin yun. Baka hindi ka nabati kasi baka hindi suot yung salamin, hindi ka nakita ng malayo. Ay, iba kasi mga nearsighted eh. No? Yes. Hindi ako nabati ni Pastor ah. Galit sa akin yun. Galit sa akin yun, galit. Hindi ka lang nakamayan. Minsan may mga ganun ba? Mga negatibo ang utak. Ay. Amen. Kaya nagbago yung perception ng babae. Hindi pala ganyan ang mga Hudyo. Bagamat may mga Hudyo na ganon, na umiiwas sa mga Samaritana, sa mga Hintil. Pero ang Panginoon, iba. Yeah. Amen? Her perception changed. Sabi niya, how be it, no? Na ikaw isang Hudyo. Hindi ka ng tubig sa akin, isa pang Samaritana. No? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Tapos sagot ng Panginoon, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is, no? Kung alam mo lang ang regalo ng Diyos, at siya na nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng tubig, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Tapos sabi ng babae, the woman said unto him, Sir, serpent tawag niya, thou hast nothing to draw with. Kasi tag-init eh. May mga balon na naubusan ng tubig. Ay. Sabi niya, thou hast nothing to draw with. The well is deep. Saka malalim. Tapos sabi niya, saan ka naman makakuha ng living water na yan? Nag-usap sila eh. Sabi niya, ikaw, mas dakila ka pa ba sa aming ninuno na si Jacob? Sa verse 12, na nagbigay sa amin ng balon na ito at umiinom, no? And his children, and his cattle. Yung cattle dyan, hindi yung cattle ba? Saan si Jabez? Saan? Nandiyan ka na naman. Dito ka, kanina ka pa wala dito eh. Ikaw, dito ka. Mamaya, magsuntukan na naman dyan eh. Sino mga nandyan? Sino ka nandyan? Marami? Dito ka. Marami pa bang yung people dyan? Tingnan nyo ah, upo nga kayo dyan, di nga kayo nakikinig ng maayos, doon pa kayo. Ha? Pastilan mga undo. Huwag kayo tumalikod sa akin. Dito ka, dito. Yung hindi makinig, umuwi. Mainit na kami dito. Ha? Sino nga nandyan sa gilid? Makikinig kayo ha. Walang magsi-cellphone, baka may mga nagsi-cellphone dyan ha. O, 11:25. Makinig kayo ha. Gusto ko nakikita ko kayo habang nagtuturo kayo. Ako ha. Kailangan makinig kayo. Ha? I have no dealings with people who don't listen to the word of God. Ha? Ay. Ano na talaga yung dealings dito eh. Ready na? Wala rin matulog ha? Comment to, may nag-comment to. Ano ba yung naka-orange? Malikot. Di ba meron comment? Ay. Tapos yung isa, tulog. Nakapula daw. Kahit di ko nababasa ko eh. Tapos may nag-comment pa oh. Tapos yung iba dyan, paupo po sa likod. Wala naman naman hapon. Grabe naman yung mga comment nyo. Meron di ba? Meron nga. Paupo dyan. Sa stage pa, wala naman naman hapon. Sige nga, i-comment nyo kung anong pangalan. Hintayin ko. Oh, perdi daw.
Patunayan mo sa kanila na hindi totoo. Sabihin nyo, mali kayo. Tapos kasama yung kuya niya mamaya. Grabe naman kayo. Manood lang kayo ng preaching. Ano pinitira pa? Okay? Asaan ako? Balon. Ha? Katel, no? Tapos sabi ng babae, mas dakila ka ba sa ninuno namin na si Jacob? No? Tapos sabi ng Panginoon sa verse 13, whosoever drinketh of this water shall thirst again. So sabi niya, ang sino mang iinom ng tubig na yan, yung sa balon, ay mauuhaw muli. Pero, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Kanino marinig ng babae ito? Talaga niya maunawaan eh. Pero nung sinasabi ng Panginoon, habang nag-uusap sila, nagbago yung kanyang understanding, yung pananaw niya. Amen? Ito na, tingnan nito Sabi niya, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Remember that Jesus Christ is the living water. Amen. Sabi ng babae sa kanya, hindi pa niya nga maunawaan eh. The woman said unto him, Sir, give me this water. Bigyan mo ko ng tubig na yan. That I thirst not, neither come hither to draw. Jesus said unto her, Go, call thy husband. Tinisting siya ng Panginoon. Call thy husband and come hither. Tapos sabi ng babae, the woman answered and said, I have no husband. Itong babae ay honest. Ang Panginoon nagtanong. Nagtanong siya hindi dahil sa hindi niya alam. Gusto lang niyang malaman kung itong babaeng ito ay honest. Amen? Sabi niya, nung sinasabi ng babae na, Panginoon, bigyan mo ako ng tubig na yan para hindi na ako mauhaw. Alam niyo, sagot ng Panginoon, ito, sige, tawagin mo ang bana mo, husband. Diba husband, bana? Call thy husband and come hither. Tawagin mo muna yung asawa mo at bumalik ka. Alam mo, sagot ng babae, Sir, I have no husband. I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said. Tama yung sagot mo, wala kang asawa. Pero anong sabi ng Panginoon? For thou hast 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidst thou truly. Alam mo, pag honest ka lang at pagtotoo ka, ay bibes ka ng Diyos eh. Yan yung sinabi ng babae na, nung marinig niya na, sige, tawagin mo muna yung mister mo. Balik yung dalawa. Anong sagot ng babae? Hindi siya nagsinungaling. Sabi niya, Sir, wala pa akong asawa. Sabi ng babae, sabi ng Panginoon, tama yung sinabi mo. Kasi meron kang 5 mister. At yung ngayon, hindi mo asawa. Ano ibig sabihin nun? Yung kanyang kinakasama ngayon, hindi pa niya asawa. Yung 5 husbands, yun yung mga legal. Ano nangyari? Patay, 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 patay. So naka-anim na siya, no? Tama? So yung 5, nagkaroon na pala ito ng 5 asawa. Kaya yung mga wala ng asawa, pwede kayong makasawa ulit. Ano ba? Pag namatay, pwede ulit makasawa. Ha? Pag namatay, asawa ulit. Ang tanong, ba't mo namatay? Pinatay? Hindi. Oh, ayun, tinginan ulit sila. Hindi pa pala na. Pwede pa?
Basta sa batas kasi, pag ang pag-aasawa, dito lang. Pag namatay yung mister o releases, pwede ka ulit mag-asawa. No? Meron na nakakulong eh. Nakakulong habang nag-usap sila, nagpipilo si mga preso, sabi niya. Sabi niya isa, pre, nga pala, anong kaso mo? Bakit ka napunta dito? Sabi, robbery. Naalala mo yung sa may RCDC? Sa Santa Rosa? Kami dumalin. Diba, pinatay nila lahat yung mga nasa, trailer. Oh, bawal na dun ha, bawal. Baka may manuntok dun. Dito ka na, dito. Yan. Diyan ka, special ka dyan ha. Pagka doon kasi, baka may masuntukan dun eh. May nabalitaan ako eh. Sana fake news yun. No? Ano sinabi mo? Tapos sabi niya, yun ang kaso namin, kaya ako nandito ngayon sa Dilibid. Ikaw naman, anong naging kaso mo? Sabi, murder. Pero, bago ko sagutin, nakailang asawa ka pre, sabi. Ako, isa lang, talagang stick to one ako. Ikaw, kaso mo murder. Pero bago ka punta dito, ilan ang naging asawa mo? Sabi niya, 5. Oh, hindi mo pala. Tapos murder kaso mo, 5 asawa ka. Ano nangyari pala nung unang asawa mo? Anong nangyari? Namatay. Ano kinamatay? Kumain ng kanang kamuting kahoy ba? Kamuting kahoy. Ang kawawa, kamuting kahoy lang kinain, namatay. Oo. So nag-asawa ka ulit. Asawa ulit. Namatay din. After 1 year. Oh! Grabe ah. Ano naman kinamatay ng pre? Dahil din pagkain ng kamuting kahoy. So after pangatlo, pagkatapos nag-asawa ko ulit. Nag-asawa ulit ako. Medyo tumagal-tagal kami, naging 5 taon. So ano nangyari? Namatay din. Oh! Ano kinamatay? Doon din sa kamuting kahoy. Pangapat. Asawa ulit ako. At ano nangyari? Namatay din? Oo. Medyo 6 na buwan lang. Ano lang kinamatay? Ano din? Sa kamuting kahoy. Grabe sa pagkain ng nakamuting kahoy namatay. Hindi nakasawa ka ulit o nakasawa? Ano nangyari sa pang-5? Namatay din. Ba't naman namatay? Ayaw kumain ng kamuting kahoy. Pinatay ko. Nagets niyo? Yung kamuting kahoy, pinapakain niya, may kasamang lason. Inalaman ng pang-5, ano kinamatay ng mga ex mo? Kamuting kahoy. Puro kamuting kahoy? Sorry. Baka may lason yung kamuting kahoy. Kung siya pinakain ng kamuting kahoy, hindi na niya kinain. Sa galit ng mister, pinatay siya. Pinatay. So, hindi na sa kamuting kahoy, sasakal na. Pero kung kumain siya ng kamuting kahoy, hindi sasakal siya mamamatay sa lason. No? So sabi ng babae, Sir, I have no husband. Sabi ng Diyos, Rania, tama yung sinabi mo. Tama yung sinabi mo. Kasi meron kang 5 asawa, husbands, at ang nasa sayo ngayon, hindi mo asawa. Nakikinig kayo? Yeah. Ha? Kinig din maigi ha? Walang mag-uusap ha? Dito kayo tumingin. Sabi niya, anong version? Verse 17, the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Tapos pinaliwanag ng Panginoon, kaya dito nagtaka yung babae. Alam niya na itong kausap niya, hindi ito basta-bastang tao lang. Everything changed. Nagbago yung kanyang pananaw. Nagbago yung pangunawa niya. Hindi lang pala ito basta-bastang tao. Tagapagligtas pala to. Kasi pinakilala din ng Panginoon kung sino siya. Amen. Tingnan nyo.
Sabi ng Panginoon sa kanya, "For thou hast 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband, in that saidst thou truly." Basta totoo ka lang sa Diyos. Talagang meron pagpapala. Amen. Then yung babae, sabi niya, "Sir, I perceive that thou art a prophet." Nakikinig ako na ikaw ay isang propeta. "Our fathers worship in that mountain, in this mountain, and he say that in Jerusalem is the place where men ought to worship." Jesus said unto her, "Woman, believe me, the hour cometh when he shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father." Verse 23. "Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews." Tingnan nyo, ang kaligtasan noon ay para sa Hudyo lang dapat talaga. What? Pero buti na lang, ang salvation ay para sa lahat na. Amen. John chapter 1 verse 11, Jesus came into His own, and His own received Him not. But as many, verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Salamat sa kaligtasan na para sa lahat. Alam nyo, ito na, makinig kayo maigi ha. Listen, madali na lang ako. Kasi itong pinaka-importante itong pangalawa. Sabi ng Panginoon sa verse 24, "God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth." The woman said unto Him, "I know that Messiah cometh, which is called Christ." So alam ng babae na ang sinugo ng Diyos ay darating na pangalan ng Kristo. Hindi niya alam na yun na pala yung kausap niya. Si Kristo na pala yun. Pero ito ang kagandahan, nagpakilala ang Panginoon. Then sabi ng babae sa 25, "When He is come, He will tell us all things." Jesus said unto her, "I that speak unto thee am He." Amen. Ako na nakikipag-usap sa iyo ay ako nga si Kristo. Amen. Alam niyo, nung marinig niya yan, ito yung pangalawang bagay na nagbago. Her priority changed. Amen. Yung una, perception nagbago. Pangalawa, her priorities changed. Nagbago yung prioridad niya sa buhay. Alam niyo ba ibig sabihin ng priority? Ha? Anything that is prior. Yung dapat na inuuna. Alam niya kung ano yung importante sa oras na yon. That time, makinig kayo, ano yung importante sa kanya? Yung pag-igib ng tubig. Importante sa kanya yun. Kaya nga mayroon siyang dalang water pot. Pahiram nga nito. Pahiram. May dala-dala ang babae na ano? Water pot. Igiban ng tubig. Banga ba? Banga. No? Dala-dala niya. Noong marinig niya na sinabi ng Panginoon, no, "Day, itong kausap mo ay siya nga si Kristo." Nung marinig niya, alam mo ginawa ng babae? Ha? Nagbago yung kanyang priority. That time, ang pinaka-importante sa kanya ay yung banga. Amen? Nalalagyan niya ng tubig mula sa balon ni Jacob. Yun ang importante kasi meron siyang sweetheart na nandun lang sa bahay. Pakuya-kuyakoy. Tapos siya ang nag-igib. Dala-dala niya. Pero nung marinig niya na, "Day, ako nga si Kristo. Ako yung buhay na tubig. Pag magkaroon ka ng Kristo sa buhay mo, hindi ka makukuhaw." Amen. At that time, sabi ng Biblia, sa verse number 27, "And upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou, or why talkest thou with her?" So nung sinabi ng Panginoon na, "Oy, ako nga si Kristo." So dumating naman yung mga disipulo na galing sa lungsod para bumili ng pagkain. Tama ba? May dala-dalang pagkain. Nagmarvel, nagulat yung mga disipulo. Bakit kausap ng Panginoon yung Samaritana?
Pero alam nyo, nung na-meet nga ng babae yung Savior, binago niya yung priorities niya. Amen. Alam niya kung ano yung pinaka-importante that time. Alam niyo kung ano? The souls of men. Amen. Ano ginawa niya? She left her water pot. Right. Amen. Basta, pagkarinig niya na ako ito, ginawa niya, iniwan agad niya. Hindi siya nag-igip ng tubig. Alam mo ginawa niya? Pumunta siya sa kanyang kinakasama. So that time, alam niya na ang pinaka-importante ay ang kaluluwa ng tao. Amen. She left her water pot. Amen. Minsan tayo may mga bagay na mas inuuna pa natin eh. Right. Tama. Kaysa mga spiritual na bagay. Tama. Reason, number one reason why she left her water pot, because she knew that that hour, the most important is the souls of men. Amen. Kaya na, nung siya ay bumalik, anong sabi niya? Ha? Sa verse number 28, the woman then left her water pot and went her way into the city and said unto the men. Pamira, hindi pala sa husband niya una eh. Sa lahat ng mga tao. Right. Anong sabi ng babae? Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out to the city and came unto him. Ay dahil sa babae, no? Hindi niya, iniwan muna niya yung water pot. Pero hindi sa isang bata, baka mawala. Iniwan niya doon sa Panginoon mismo. Amen. Alam niya na ang Panginoon kailanman hindi rin sisirain yung water pot. Right. Alam niyo, kung meron kang mga bagay na para sa iyo importante, ipasakamay mo lang sa Diyos yan. Amen. Right. Hindi yan sisirain ng Panginoon. Right. Amen. Hindi niya iniwan kung saan-saan. Tama. At hindi rin niya dinala. Bakit? Baka burden pa niya yun eh. Right. Basta iniwan lang niya yung water pot. She left the water pot. Importante yung bagay na yun ha. Pero alam niya, may mas importante pa dyan. Amen. She knew that the souls of men is more important than the water pot. Right. Ano pa? She knew that the Savior is more important than the water pot. Doon niya nalaman na mas importante pala ang tagapagligtas kaysa water pot. Amen. Minsan, what is your water pot today? Hindi mo may maiwanan, trabaho mo? Ha? Pag sinabi mong water pot, di ba, lagayan ng tubig. Siyempre, dyan sila buwan ng tubig, dyan sila iinom. You cannot survive without the water. Right. Mahirap kayo walang tubig. No? Yes. Maligo ka na walang tubig, pwede ba yan? Walang tao mabubuhay kung walang tubig. Hindi. Tama. Walang isdang mabubuhay kung walang tubig. Right. Mas lalong hindi ka mabubuhay sa mundong itong napakasama kung wala ang Panginoon, Amen. which is the living water. She left her water pot. Bakit? She knew that the souls of men are more important than the water pot. She knew that the Savior is more important than the water pot. Of course, she knew that the Scripture, siyempre, kausap niya ang Panginoon eh. Right. Sa atin ngayon, Scripture yun, salita ng Diyos. Amen. Mas importante pa ito sa water pot. Right. Yan anong sabi ng Bible, ha? Sabi ng babae, no, he went her way into the city and said unto the men, sabi ng babae, come, see a man. Hoy, tuloy kayo, tingnan nyo, may tao dun. Amen. Ha? Which told me all the things that I ever did. Di ba yan yung Kristo? Yung mga kapatid, wala tayong ibang ipagsabi sa buhay natin, si Kristo lang. Amen. Right. Kapag ang tao makakilala sa Panginoon, merong magbabago talaga. Amen. Tingnan nyo, paano nabago yung buhay nyo? Di ba nung nakakilala kayo sa Panginoon? Amen. Dati mga palahubog, Right. mga lasinggero. Right. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, nagbago ka. Amen. Walang taong makakapagbago sa inyo. Ito mga kabataang ito, hindi ito magbabago kung ako lang. Right. Wala eh. Daming mga maluloko dito eh.
Iba nang bubuksing nga eh. Ha? Walang pwede makapagbago sa inyo. Ah. Hindi ka magbabago kung walang salita ng Diyos. Amen. Balik. Yan yan. Sana yung water pot. Tingnan nyo kung ang mahalaga ay iwan ko lang sa bata. Ano nangyari dito? Tingnan nyo, kung meron kang bagay na importante, ano man yan, ipasa Diyos mo lang. Amen. Iingatan ng Diyos yan. Amen. Hindi niya sisirain yan. Amen. Pero ang isang bagay na importante, hawak mo sa bata. Ha? Ano mangyari? Pag-uwi mo, wala na yung bagay niyan, sira-sira na. Yes, she left her water pot. Bakit? Nagbago yung kanyang priority. Amen. Eh mga kapatid, ayusin natin yung priorities natin. Amen. Amen? Kapag Sunday, alam mo na ang pinaka-priority natin is the Lord. Amen. The Lord's work. Wala nang ibang priorities. Number one talaga. Number one, dapat number one ang Diyos. Amen? Amen. Nakita ko lang naman yung picture kanina kaya nilagay ko sa GC, di ba? Honor not the Lord with your presence only, but with your punctuality. Di ba? Amen. Ang pagsamba sa Diyos, no, yes, you are giving yourself, you are honoring the Lord with your presence, but honor Him also with your punctuality. Ano punctuality? Punctual. Hindi ka nalilate. Di ba? Laging nasasabi. Alam mo, pag importante sa'yo, bigyan mo ng priority yan. Bigyan mo ng importansya yan. Yung trabaho, priority din yan eh. Kaya nga kayo, hindi nalilate sa trabaho, di ba? Tama ba? Amen. Kapag ang isang bagay, hindi mo binibigyan ng importansya, kahit na hindi mo sasabihin sa anak mo, kanino man na hindi yan importante, makikita nila yan. Kaya yung ating priorities, ayusin natin. Pagka Sunday, Lord's Day yan. Lord's Day talaga yan. Walang ibang ano dyan, walang ibang ano. Lord's Day yan. Amen. Hindi siya Lord's half day. Magpasalamat kayo na itong church na ito, whole day ang church. Amen. Ay mga simbahan, half day lang. But they are teaching, oh, this is the Lord's Day. Paano naging Lord's Day? Yung half day lang. Di ba? Lord's Day yan. Pampira, isang araw nga lang, oh. 7 araw. Isang araw sa Diyos. Actually, sa Diyos naman lahat ng araw eh. Amen. Di ba? Yung priorities natin, ayusin natin. Amen. Ayusin natin yung priorities natin. We have so many priorities in life. But, God must be, lagi nyo naririnig to, must be our top priority. Amen. Hindi pwedeng number 2 siya. Hindi na pwedeng, kung meron kang 10 priorities in life, hindi pwedeng number 2 ang Diyos. Hindi pwedeng number 3 din. Mas lalo, hindi pwedeng number 11. 10 nga lang, number 11 pa siya. Dapat number 1 talaga siya, di ba? Amen. Gusto, mag-amen naman kayo, ang bihira. Gawin natin priorities ang Panginoon. Sa salvation na, inuna tayo eh. Amen. Alam nyo, ito sa Bible School, mga tanungan, di ba? Bakit yung mga angels na sumama kay Lucifer, bakit wala na silang kaligtasan? Bakit? Samantalang ang tao meron. Pwede naman sabihin ng Diyos, yung mga sumama kay Lucifer, mga anghelo, pwede na kayo maligtas, magsisi kayo. Pwede naman. Pero bakit wala silang kaligtasan? Bakit tayo meron? Simple lang eh. Kasi ang mga angels, they were created individually. Nilikha sila, isa-isa talaga. Ang tao kasi, hindi. Human race eh. Biblically speaking, ang nilikha ng Diyos na using with His own hands, dalawa lang, si Adan at si Eva. The rest, galing na kay Adan at kay Eva.
Dahil kay Adan at kay Eva, nagkaroon ng kasalanan, di ba? Pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan, kaya lahat nagkasala at lahat mamamatay. Siyempre, yung mga galing kay Adan at kay Eva, ano ka malay-malay? Right. Pero sabi ng Biblia, wherefore as by one man sin entered into the world. Dahil sa kasalanan nila, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. O, di ba? Amen. So, salamat sa Diyos, no? Mas priority tayo na binigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak. Yung mga anghel, wala na yan. Buti hindi ka nilikhang anghel. Right. Tama. Ha? Amen. Nakuha nyo? Yes. Kasi kung anghel ka, tapos sumuway ka, wala ka ng pag-asa maligtas. Right. Samantalang tayo, nilikha, paglabas natin sa mundong ito, sabi ng Biblia, sa 51, nasa sinapupunan pa lang tayo, may kasalanan na tayo. Right. We were conceived by sin. Amen. Pero wala ka tayong kamalay-malay. Kaya nga doon pumasok yung grace ng Panginoon. Amen. Yung kaligtasan. Amen. At gusto ng Diyos priority kita maligtas. Kaya dapat prioridad din natin ang Panginoon. Amen. Amen. Amen? Amen. Remember this. God is a jealous God. Right. Right. Simpleng usapan lang. May asawa ka. Di ba, ganito Lagi ko sinasabi to, jealousy kills. Ang pagsiselos pumapatay. Right. Pag hindi mo inuna, di ba, si Mister, galing sa abroad, umuwi. Pag uwi, hindi inuna yung pamilya. Merong inuna. Matutuwa ka ba, pamilya? Ay, Mrs., matutuwa ka ba? Sasaktan ka, di ba? Yes. Ilang beses mo na sinaktan ng Panginoon? Sabi niya, wala namang nangyari. Alam niyo, ito, makinig kayo. Sabi ng Biblia, God's anger is slow. Kaya nga tawag sa kanya, slow to anger. Right. Tama. Hindi ibig sabihin na slow to anger. Kung slow to anger, ibig sabihin, nagagalit pa rin ang Diyos. Slow nga yan. Slow nga lang. Pero pag palagihin mong galitin ang Diyos ay napupuno din. Right. Tama. Di ba nakakala, di ba sasadyain natin na gumawa ng hindi tama? Wala naman. Kaya nga wala pa kasi nga slow to anger niya Right. Ano ba yun? Yes. Amen. Di ba may mga taong gano'n? Parang hindi nagagalit, pero pag nagalit, malupit naman. Right. Nakita na kayo ng gano'n? Yes. Amen. Okay lang asarin yan, parang hindi nagagalit. Pag nagalit yan, parang wala lang Parang ilonggo lang yan. Parang mga ilonggo ba? Pag inasar mo, yun, taka. At yung kaanay. Kaya, huwag ka makulit, baka bunon, taka. May bunon, sakit. Right. Buno, di ba? Buno. Bunuin kita. Ikaw naman naluluka, akala mo hindi na galit, pero galit na pala yun. Right. No? Ganyan ang mga ilonggo. Ang Diyos natin, slow to anger. So meron pa rin anger. Nawa nyo? Amen. Kaya i-prioritize natin ang Diyos Amen. talaga. Number one talaga dapat. Amen. Amen. Nako, maniwala kayo. Do not put God at the second of your priorities. Put Him the first. Right. Amen. Number one talaga. Amen. Number one talaga. Amen. No? Kaya na, ang Sunday is the Lord's Day. Amen. Pasalamat nga kayo na marami tayong gawain dito. Amen. Amen. Mayroong mga simbahan. They were spiritually, meron silang spiritual famine. Naggutom sa spiritual buckets. Can you imagine, saan ka makita na tao kumakain lang isang beses? Nakita na kayo ng tao kumakain lang na isang beses? Ikumpara mo yan sa kumakain ng 10 beses ng araw. Amen. Isipin mo, ang simba mo lang, linggo lang ng umaga. Tapos na. How can you survive this wicked world? Right. Tama. Right. Amen.
Nakuha nyo? Yes. Amen. Gawin mong physical. Kain nga ako. Ngayon na ako kakain. Kahit na sobrang dam, kahit na isang kaldero pa yan. Tapos yun lang kain mo, tapos susunod ulit. Hindi ka makakasurvive. Right. Amen? Amen. Kaya dito, mayroong Sunday morning, may fellowship pa, may Sunday evening, may Miyerkules pa, mayroon pang Biyernes. Ang dami naman yan. Sa Bible nga eh, daily. Right. Amen. Daily nga sa Bible eh. Amen. Yung babae, nagbago yung kanyang priorities. Nung makatagpo niya ang Panginoon. Amen. Alam niya na mas importante ang kaluluwa ng tao. Mas importante ang salvation ng tao. Amen. Kaya nga, she left her water pot. Iwan ko muna to. Bakit? She knew that salvation is more important than the water pot. She knew that the souls of men are more important than the water pot. She knew that the Savior is more important than the water pot. Iniwan niya. Amen. Ngayon, what is your water pot? Baka yung water pot mo na yan, yun ang nagiging hadlang para hindi mo mabigyan ng top priority ang Panginoon. Right. Iwan mo muna, pero huwag mo basta-basta iwan. Hindi mo iwan na literal na, sa Diyos mo, Lord, ito muna, unahin kita. Amen. Amen? Amen. And nga to me, the greatest missionary woman is the Samaritan woman. Dahil sa kanyang ginawa, di ba? Iniwan niya, namalita siya sa mga tao. Oy, yung Isaiah, natagpuan ko na. Amen. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. Alam nyo, when we all get to heaven, tatanungin ko ang Panginoon, Lord, saan dito yung Samaritan woman? Amen? Amen. Saan dito yung Samaritan woman? Grabe. Ano tatanong ko? Hindi ko sabihin na, paano namatay yung limang mister? Ano tatanungin yun? Baka isasagutin kamuting kahoy. Hindi ko tatanungin yun, Brother Aldrin. Sabihin ko sa kanya, baka itatanong ko, ba't ikaw yung nag-igip? Anong ginagawa ng sweetheart mo? Ano yan? Yes. Right. Hello, sasabihin mo sa kanya, alam mo, salamat sa ginawa mo. Pinakita mo gaano mo inuuna ang Panginoon. Amen. Ha? Right. Yung iba, anong water pot nyo? Yung iba, hindi water pot, vape eh. Hindi may iwanan. Right. Yung iba, baraha. Yung iba, yung water pot nila, importante yung higaan. Amen. Mamaya, pag uwi ko talaga, tagal-tagal ni Pastor, alas 12 nga, higa talaga ako, tulog talaga ako. Sana hindi ka na, hindi. Sana mag-ising ka pa. Ha? What is your water pot that hinders you in serving the Lord? Leave it. Right. Yung mga water pot, walang kakwenta-kwenta. Pero sa babae na, napaka-importante ng banga na yun. Right. Pero iniwan niya. Iniwan niya, bakit? Mas importante ang salvation. Mas importante ang souls of men. Mas importante ang Savior kaysa sa water pot. Amen. And ngayong umaga, when the woman, the Samaritan woman met the Savior, everything changed. Her perception and her priorities changed. Kaya ngayong umaga, dapat meron talaga tayong mga bagay na dapat pagawin. Amen. Right. Amen? Amen. Let us all stand up. Let's pray. Lord, salamat po sa umaga nito. Salamat sa inyong banal at makapangyarihang salita. Panginoon, thank you sa mensahe. Lord, tulungan niyo po kami na sa buhay namin. Lord, yes, we have so many priorities in life. Lord, help us that our number one priority is you, Lord. Patawarin niyo po kami kung kayo ay hindi number one priority sa buhay namin. You must be our top priority. Your work must be our top priority. Especially soul winning. It must be our top priority. Lord, na-save kami because you loved us. Kaya sa umagang ito, Panginoon, Lord, kayo po ang siyang magpaunawa sa bawat isa banal na Espiritu. Nawa mensaheng ito ay talagang maisabuhay ng bawat isa. Salamat po. Lord, we have so many excuses.
Ang dami, minsan ang mga excuses nagiging hadlang para hindi makapaglingkod sa inyo. Pero nakakahiya, Panginoon. Minsan yung mga excuses namin, mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ipagpapalit namin kayo dahil lang sa mga bagay na walang kwenta. Kaya Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga excuses namin na naging dahilan upang hindi kayo mabigyan namin ng number 1 spot sa buhay namin. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, mga nanonood. Lord, pagpalain niyo rin po ang aming pagbabalik ng mga kaloob at ikaw sa umaga nito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus namin Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, amen. Okay, let's sing! Before we... He wants me to pray, to give and to go. Sing! Thank you for watching. God bless you all. Kita ko lang yung mga tao natin. Ayan, puno po tayo. Sobrang init. Mga bata!